Kabanata 1451. Agad nang umiti si Clara nang nahihiya at nagpaliwanag, "Hindi ka maniniwala, Donald, pero muntik na kaming mapatay ng ilang tauhan ng Georgians. Ang hirap ng pinagdaanan ninyong dalawa," gulat na sabi ni Donald nang marinig iyon. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang ayos lang silang pareho. "Mas malakas ba sila kaysa sa inyo?" Tumango si Clara. "Marami sigurong ipinadala ang Georgians na mga disipulo para hanapin ang Capra Hall sa loob ng mahamog na kagubatan. Mas mataas ang antas ng kapangyarihan ng apat na iyon kaysa sa amin, kaya wala kaming laban sa kanila." Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy, "Pero iniligtas kami ng mag-asawang ito. Patay na sana kami kung wala sila." May pait na dagdag ni Gigi, "Pinipilit kaming sabihin kung saan ang punong himpilan natin, kung hindi ay pahihirapan nila kami hanggang mamatay. Hindi ko na maisip kung ano ang mangyayari sa amin kung hindi dahil sa kanila." Tiningnan ni Donald ang dalawa, saka siya lumapit at nagsabing may pasasalamat, "Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi pinapayagang makapasok ang mga estranghero sa Capra Hall. Sana maunawaan ninyo ang aming patakaran." Agad namang ipinaliwanag ni Clara, "Sinabi ng Ginoong ito na kilala niya ang ating pinuno at kaibigan niya ito. Sabi niya, matutuwa raw ang pinuno natin kapag nakita siya." Nagulat si Donald nang marinig iyon. Kaagad siyang tumango at nagsabi, "Kung ganoon, maaari muna kayong magpahinga sa loob ng bulwagan. Ipaparating namin ito sa taong namumuno sa aming dibisyon." Pagkatapos ay humarap siya kina Clara at Gigi. "Clara, Gigi, maaari ba ninyong samahan sila sa bulwagan at maghanda ng tsaa para sa kanila?" "Sige," sagot ni Clara. Pagkatapos ay humarap siya kina Severin at Sofia. "Tara na. Ano nga pala ang mga pangalan ninyo?" Pagkaalis ni na Clara at Gigi kasama ang dalawa, lumapit ang isang binata kay Donald at nagtanong, "Sa tingin mo ba baka may plano ang Georgians? Kilala silang tuso, at hindi rin natin alam kung sino talaga ang dalawang iyon. Hindi yata magandang ideya na basta na lang silang papasukin." Pag-isip sandali ni Donald, "Hindi ko akalain na magiging ganoon sila kalakas ng loob. Kung sinasabi ng lalaki na kaibigan niya ang ating pinuno, siguradong kilala siya ng ating pinuno. Malalaman din naman natin agad kung kalaban sila. Ang ating pinuno at mga nakatatanda ay nasa mataas na antas na ng kapangyarihan, at posibleng mas malakas pa kaysa sa pinuno ng Georgians. Hindi rin naman mukhang ganoon katanda ang lalaking iyon at ang babae, kaya siguradong hindi sila pinuno o nakatatanda ng Georgians. Pagkatapos ay iniutos niya, "Magpatrolya pa rin kayo. Ipaparating ko ito sa pinuno ng dibisyon." Paglaon, lumapit si Donald sa isang lalaki na nasa gitnang edad at ipinaliwanag ang lahat. Napakunot-noo ang lalaki matapos marinig iyon. Matatapang sina Clara at Gigi, "Aaminin ko iyon." Pero sa halip na bumalik muna at humingi ng payo, direkta nilang dinala rito ang dalawang estranghero. Hindi ba nila naisip na baka inupahan ng kalaban ang isang malakas na tao mula sa isang lihim na pamilya laban sa atin? Napakunot-noo si Donald. "Ano ngayon ang dapat nating gawin?" Niligtas niya sina Clara at Gigi, at sinabi rin niyang kaibigan siya ng ating pinuno. Hindi naman natin siya basta pwedeng paalisan, hindi ba? Sandaling nag-isip ang lalaki bago nagmungkahi, "Ako na ang kakausap sa kanila. Matagal na akong kasapi ng Capra Hall, kaya halos lahat ng kakilala ng ating pinuno ay kilala ko rin. Sigurado akong makikilala ko sila kung totoong mga kakilala nga sila ng ating pinuno." Tumango si Donald at sabay silang naglakad papunta sa bulwagan kasama ang lalaking iyon, na nagngangalang Soren at may tungkuling Great Protector ng Capra Hall. Napakunot-noo si Soren nang makita sina Severin at Sofia. "Sinabi sa akin ni Donald na sina Clara at Gigi ay iniligtas ng dalawang tao. Sa palagay ko, kayo ang tinutukoy nila." Umupo si Soren at magalang na tinapik ang upuan sa harap niya bilang anyaya kay Severin. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili, "Ako ang Great Protector ng Capra Hall. Ang pangalan ko ay Soren, at matagal na akong kasama ng aming pinuno. Pero sa palagay ko, hindi kayo kilala ng aming pinuno." Tinitigan ni Soren ng mat-aman si Severin, na para bang sinusubukang basahin ang laman ng isip nito.
Naniniwala siya na kung galing si Severin sa mga Georgians at hindi talaga kilala ang kanilang pinuno na si Bowen, siguradong makikita sa mukha ni Severin ang kaba. Ngunit kalmado lang si Severin. Ngumiti siya at sinabi, hindi nakapagtataka kung hindi mo pa ako nakikita. Maging ang pinuno ninyo, hindi rin ako nakikita pa kailanman. Agad na tumayo si Soren at matalim na tumingin kay Severin. Sino ka ba talaga? Mabuti pang sabihin mo ang totoo. Bakit mo sinabing kaibigan ka ng aming pinuno kung hindi mo pa pala siya nakikita? Itinaas lang ang balikat ni Severin at sinabing, sabihin mo sa kanya na makipagkita sa akin. Sigurado akong gusto rin niyang makilala ako, at matutuwa pa siya kapag nakita niya ako. Hindi inasahan ni Soren ang ganitong tapang at kumpiyansa ni Severin. Sir, sabi ni Donald habang nakakunot noo at lumapit ng kaunti. Tumango si Soren. Tawagin mo ang ating pinuno at ang dalawang nakatatanda. Sila mismo ang makakakilala kung sino ang lalaking ito. Huwag mong banggitin ang kinaroroonan ng ibang dibisyon para kung sakaling may mangyaring labanan dito, maaari silang agad na makaalis. Sa ganoong paraan, hindi tayo sabay-sabay na malalagas kung may masamang mangyari. Tumango si Donald at umalis. Lumapit naman si Clara kay Soren at nagsabi, Ginoo, mabubuting tao sina Ginoong Severin at Binibining Sofia. Hindi sila maaaring galing sa Georgians. Bakit pa nila papatayin ang 4 na disipulo ng Georgians kung kasabwat nila ang mga iyon? Tahimik lang si Soren at tumango, pagkatapos ay umupo sa gilid at nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa. Ilang sandali pa, bumalik si Donald kasama sina Bowen at dalawang nakatatanda. Kasunod nila ay isang batang babae, ang apo ni Bowen na si Cindy. Ginoo, sila po ang 2 taong nagligtas kina Clara at Gigi. Sinabi ng lalaking ito na kilala ninyo siya at matutuwa raw kayong makita siya, sabi ni Donald. Ang pangalan niya ay Severin, at ito naman ang kasama niyang si Sofia. Tiningnan ni Bowen si Severin at sandaling napaisip. Pagkatapos ay sinabi niya, pinahahalagahan ko ang pagtulong ninyo sa aming mga kasapi, ngunit parang hindi ko maalala na nakilala ko na kayo noon. Agad na nagtaas ng depensa ang 2 nakatatanda, habang seryosong nakatingin si Soren at ang iba pa kay Severin. Malamang na ipinadala ng Georgian sina Severin at Sofia kung nagsisinungaling lang talaga si Severin sa simula pa lang. Ngumiti si Severin ng kalmado at lumapit. Ipinakita niya ang kanyang mga daliri kay Bowen at sinabi, maaaring hindi mo ako kilala, pero sigurado akong kilala mo ang singsing na ito. Iyon ay ang Draco Deus Ring. Maingat na tiningnan iyon ni Bowen at napasinghap sa gulat. Namula ang kanyang mga mata at lumuhad sa lupa. Ikinararangal kung makilala ka, kataas-taasang pinuno. Agad niyang pinaalalahanan ang lahat, lumuhad kayong lahat sa harapan niya. Siya ang kataas-taasang pinuno ng Draco Deus Temple, ang mismong taong sinabi ko sa inyo. Hindi ko inaasahang nalaman niya ito. Ibig sabihin ay hindi pa rin niya tayo nakalimutan. Pagbati kataas-taasang pinuno, lumuhad din sa tuwa ang iba. Tumayo na kayo, hindi na kailangang maging masyadong magalang. Magkakampi tayong lahat dito. Agad na lumapit si Severin upang tulungan sina Bowen at ang iba na tumayo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Bowen, Hallmaster Bowen, kayo at ang inyong bulwagan ay mga kasapi ng Draco Deus Temple. Hindi ko kayo kailanman nakakalimutan. Halos kalahating taon ko na kayong hinahanap, at sa wakas natagpuan ko na kayo. Hindi sana kami ng ahas na magtago rito kung hindi namin nainsulto ang isa sa mga nakatagong pamilya. Napabuntong hininga si Bowen kay Severin. Maraming espiritual na halamang gamot sa kagubatang ito, ngunit kasing dami rin ng mga halimaw na espiritual. Mahigit 3,000 ang mga kasapi namin nang una kaming dumating dito, ngunit ngayon ay nabawasan na kami ng 1,000. Pagkatapos ay pinigilan niya ang kanyang kamao at sinabi, gayunman, malaki rin ang naging pag-unlad namin sa aming mga antas. Plano naming maghintay pa ng kaunti upang mabigyan ng pagkakataon ng mga disipulo na nasa pagitan ng pag-breakthrough sa bago nilang antas. Sa ganitong paraan, makakaalis kami rito at makakapaghiganti laban sa mga Georgians. Handa kaming isakripisyo ang aming buhay at lumaban hanggang sa huli kung kinakailangan, basta't masaktan lang sila. Ngumiti si Severin at sinabi, huwag kang mag-alala. Ang iyong kaaway ay kaaway ko na rin.
Ngayon na natagpuan na namin kayo, ipagkakaloob ko ang aking lakas upang tulungan kayong paksain ang mga Georgians kapag nakalabas na tayo rito. Sa kabilang banda, nang unang itinatag ang bulwagan, sinabi ng dating kataas-taasang pinuno na magkakaroon ng 12 bulwagan. Matagal ko nang iniisip kung nasaan ang iba pang mga bulwagan, at kung talaga bang may 12 gaya ng sinabi niya. Tila hindi rin sigurado si Bowen kung natatag na nga ba ang iba pang bulwagan, ngunit patuloy niyang pinalalago ang Capra Hall ayon sa mga tagubilin. Tumango si Severin. Oo, nang ipasa ng aking guro sa akin ang posisyon bilang kataas-taasang pinuno ng Dracodius Temple, iniutos niyang hanapin ko silang lahat. Ikinwento ni Severin kay Bowen ang buong pangyayari. Ngumiti siya sa pagtatapos at sinabi, ang Capra Hall ay ang ika-9 na bulwagan na natagpuan. 3 na lang ang natitira, ngunit sigurado akong panahon na lamang ang maghihintay bago tayo makarinig ng balita tungkol sa 3 iyon. Mabuti naman at nalaman ko na iyan. Sa wakas ay makikilala ko na rin ang iba pang mga pinuno ng bulwagan. Labis na natuwa si Bowen nang marinig iyon. Sa wakas ay mayroon na siyang matatag na kakampi, at sinabi pa ni Severin sa kanya ang mga gantimpalang matatanggap nila kapag dinala sila ni Severin upang makilala si Walrich sa loob ng kalahating taon. Labis niya itong inaabangan. Ayos! Sa wakas ay makakapaghiganti na tayo. Mahigpit na kinuyam ni Cindy ang kanyang kamao at masiglang sinabi iyon. Pagkatapos ay ipinakilala siya ni Bowen. Sa pamamagitan nga pala, ang batang ito ay ang aking apo, si Cindy. Tumango si Severin na may ngiti. Tumingin siya kay Cindy at sinabi, naabot mo na ang antas ng isang level 8 warrior king sa murang edad mo pa lang. Hindi masama, kahanga-hanga ang iyong talento. Matapos purihin si Cindy, sandali siyang tumigil at nagsabing may paghanga, hindi rin masama ang pag-unlad ng Capra Hall. Nakakatuwang sorpresa ang mga antas ng inyong kakayahan, at ang antas ng kapangyarihan ni Hallmaster Bowen ay umabot na sa pamantayang itinakda ng aking tiyuhin. Salamat sa iyong papuri. Hindi napigilan ni Bowen na makaramdam ng pagmamalaki. Hindi niya inasahang papurihan ni Severin ang magandang pag-unlad ng Capra Hall. Muling nagtanong si Cindy na may pagtataka, kumusta naman po ang antas ng kapangyarihan ng ibang mga Hallmaster? Sumagot si Severin, sa ngayon, hindi pa ganoon kataas ang antas nila kumpara sa iyong lolo. Binigyan ko sila ng ilang mga tableta, at karamihan sa kanila ay nakamit na ang tagumpay na maging level 1 warrior emperor. Mga tableta, saan ka nakakuha ng napakaraming tableta? Siguradong mataas ang uri ng mga iyon kung nakatulong ang mga ito sa iba pang Hallmaster na umabot sa ganitong antas. Nagulat na sambit ni Bowen. Kailangan mo nang hindi bababa sa isang second grade medium rank o second grade high rank na tableta kung hindi ako nagkakamali. Ngumiti si Sofia at sinabi sa lahat, hindi lang second grade pills ang kaya niya. Nakakagawa na rin siya ng third grade pills. Kung mayroon kayong mga espiritual na halamang gamot o materyales na angkop sa alchemy, maaari ninyong ibigay sa kanya. Mas magagamit niya ang mga iyon ng tama. Kapag naipino niya ang mga iyon, maaari niyang bigyan kayo ng 1 o 2 tableta bilang kapalit. Ang epekto ay makikita ninyo mismo. Totoo ba iyon? Lahat ay natuwa. Hindi nila inasahang ang kanilang kataas-taasang pinuno ay isa ring alchemist. Mula sa sinabi ni Sofia, inisip nilang si Severin ay hindi bababa sa isang third grade low rank na alchemist. Bihira lang makakita ng ganoong uri ng alchemist. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay at inilabas ang isang second grade high rank pill, at ibinigay iyon kay Cindy. Heto, Miss Cindy, makakatulong ito sa iyo upang makamit ang tagumpay bilang isang level 1 warrior emperor. Ito, para sa akin. Maraming salamat po, kataas-taasang pinuno. Napayuko si Cindy sa pagkumbaba at bahagyang nanginginig ang boses niya sa tuwa. Lalong nadagdagan ang kanyang kasiyahan habang tinitingnan ang tableta ng mabuti. Isa itong elite quality pill. Kahanga-hanga ka talaga, kataas-taasang pinuno. Narito pa ang isa para sa bawat isa sa inyong 3. Ituring ninyo itong aking regalo sa unang pagkikita natin. Muling itinataas ni Severin ang kanyang kamay at 3 third grade low rank pills ang lumutang sa harapan ni Bowen at ng 2 nakatatanda. Napaka-epektibo ng mga ito para sa kanilang kasalukuyang antas.
Isang third grade low rank pill. Napasinghap silang tatlo nang makita iyon. Sobrang mapagbigay ng kanilang kataas-taasang pinuno. Ang isang tableta ay napakahalaga, ngunit nakapagbigay siya ng tatlo. Maraming salamat, kataas-taasang pinuno. Mag-eensayo kami ng mabuti at tapat na maglilingkod sa Dracodeus Temple. Mabubuhay at mamamatay kami bilang mga kasapi ng Dracodeus Temple. Maingat na itinago ni Bowen ang tableta at yumuko bilang tanda ng katapatan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1455. Maraming salamat, kataas-taasang pinuno. Nangangako rin kami na magsasanay ng mabuti at ealay ang aming sarili sa Dracodeus Temple. Mabubuhay at mamamatay kami bilang mga kasapi ng Dracodeus Temple. Agad na yumuko ang unang nakatatanda at pangalawang nakatatanda bilang pagpapakita ng kanilang katapatan. Pareho silang halatang sabik at labis ang kasiyahan. Matagal nang sinasabi ni Bowen sa kanila na babalik ang pinuno ng Dracodeus Temple upang hanapin sila. Sa pagbabalik na iyon, sila ay magiging isang makapangyarihang puwersa at makakamit ng maraming biyaya. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nagsimula silang magduda na baka pinalabis lamang ni Bowen ang kanyang mga salita. Sa kanilang pagkagulat, personal nilang nakilala ang maalamat na kataas-taasang pinuno. Bukod pa rito, napakabuti nitong tao na walang pag-aalinlangang magbigay ng mga napakahalagang tableta. Masayang-masaya sina Soren at ang iba pa nang makita iyon, ngunit halos tumulo ang kanilang laway habang nakatitig sa mga tableta. Tiningnan ni Severin ang ilan sa kanila at binigyan sila ng tig-iisang second grade high rank pill. Maraming salamat, kataas-taasang pinuno. Tuwang-tuwa sina Clara, Gigi, Soren, at Donald nang matanggap nila ang mga tableta. Marahil ay naglakbay kayo mula pa sa malayo, kataas-taasang pinuno. Malapit nang lumubog ang araw, kaya hayaan ninyo akong maghanda ng masarap na pagkain at alak para sa inyo, nakangiting sabi ni Bowen kay Severin. Unang beses niya itong makilala, kaya halatang mangha siya at tila hindi sigurado kung ano ang susunod niyang gagawin. Pinaalalahanan siya ni Cindy, maaga pa, Lolo. Ipaalam mo lang kina Gigi at sa iba na sabihan ang kusina. Hindi mo pa nga naayos kung saan matutulog ang ating kataas-taasang pinuno. Saan siya mamamalagi ngayong gabi? At bukod doon, hindi mo pa ipinakilala sa kanya ang lahat ng ating mga kasapi, hindi ba dapat ay ipunin mo sila? Agad na natauhan si Bowen. Tinapik niya ang kanyang noo at ngumiti ng nahihiya, napakatanga ko naman. Sa sobrang saya ko sa pagkikita namin ng ating kataas-taasang pinuno, nakalimutan ko tuloy ang dapat kong unahin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Severin at nagsabi, halika, samahan mo ako. Aayusin ko ang lugar na tutuluyan ninyo. Sumagot si Severin, hindi ninyo kailangang mag-abala. Ayos na sa amin basta't komportable ang lugar. Dito po, mangyaring sumunod kayo. Sa palagay ko, mas mainam ang tahimik na lugar. Ang lugar sa kalagitnaan ng bundok ay maganda. Dadalhin ko kayo roon at ipapakita sa inyo. Si Bowen ang nanguna sa paglalakad. Di nagtagal, kumalat ang balita sa ibang dibisyon na dumating ang kanilang hallmaster. Ang mga nakarinig nito ay sabik na makita kung anong uri ng tao ang dumating. Isang hiwalay na villa na may malawak na bakuran ang inihanda ni Bowen para kina Severin at Sofia. Hindi yun kalayuan sa tinitirhan niya kasama si Cindy. Tahimik ang paligid at napakayaman ng espiritual na enerhiya roon. Matapos tiyakin ni Bowen na komportable sina Severin at Sofia, bumaba siya ng bundok. Sa hapunan ng gabing iyon, iniabot niya kay Severin ang lahat ng mga second grade, third grade, at fourth grade na espiritual na halaman na kanyang nakolekta. Pagkatapos suriin ni Severin ang mga espiritual na halaman, tumanggo siya. Kailangan ko ngayon ay mga third grade na espiritual na halaman at itatabi ko muna ang mga fourth grade. Siguradong kakailanganin ko ang mga iyon sa hinaharap. Kung magkakaroon ako ng oras sa loob ng 2 pang araw, gagawa ako ng mas marami pang alchemical pills gamit ang mga second grade na espiritual na halaman. Pagkatapos ay maaari mo itong ipamahagi sa iba, lalo na sa mga nasa bingit ng breakthrough. Kung hindi sapat ang mga alchemical pills, ipaalam mo lang sa akin. Opo, kataas-taasang pinuno.
Masayang-masaya si Bowen. Kahit hindi siya lubos na naniniwalang kayang gumawa ni Severin ng malaking bilang ng alchemical peel sa loob lamang ng 2 araw, mas mabuti na yun kaysa wala. Maraming kabataang may talento sa kanilang hall ngunit kulang sila sa mga gamot na makakatulong sa kanilang pagsasanay. Kung makakapagbigay si Severin, tiyak na mabilis na uunlad ang mga iyon. Kailan naman tayo gaganti? Hahayaan ba nating lahat muna ang mag-improve bago tayo lumaban? Tanong ni Cindy. Ang pagganti ang pinaka-importante sa kanya. Ngumiti si Severin. Hindi mo dapat problemahin iyon. Kaya naming dalawa ni Sofia nang walang kahirap-hirap. Hindi natin kailangan ng iba at ayaw naming may masayang na buhay. Mabilis na sumagot si Bowen ng seryoso. Kataas-taas ang pinuno, alam kong mas malakas kayo kaysa sa amin. Pero sana maisama ninyo ako kapag pupunta na kayo upang hanapin ang Georgians. Gusto ko itong masaksihan ng sarili kong mata dahil sinaktan nila ako noon. Makakatulong yun para magkaroon ako ng kapanatagan. Gusto ko ring sumama. Gusto kong makita ang takot sa mga mata nila, sabi ni Cindy. Bahagyang napangiti si Severin. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Bowen at Cindy. Kaya tumanggo siya bilang pagpayag. Sige, maaari kayong magsama ng ilan kapag dumating ang oras. May nagsabi sa akin na may isang grupo raw na tinatawag na Devil Gang dito sa Foggy Forest. Totoo ba iyon? Natigilan si Bowen. Oo. Nagulat ako na narinig mo iyon. Tumanggo si Severin at nagpatuloy. Nagpahinga kami sa isang baryo bago makarating dito. Pagkatapos niyang ikwento ang nangyari, sinabi niya, kaya iniisip namin na baka hawak ng Devil Gang ang mga magulang ni Terra at Lina. Kung ganoon, nais ko silang iligtas. Lalong humanga si Cindy kay Severin. Grabe, kataas-taas ang pinuno, Madam, napakabuti ng mga puso ninyo. Namula ang mukha ni Sofia nang marinig niyang tinawag siyang Madam ng kataas-taasang pinuno. Bagamat nagulat siya, hindi niya ito tinutulan at tila natuwa pa. Nakita ni Severin ang reaksyon niya at lihim siyang natuwa dahil hindi ito tumutol. Pagkatapos ay sinabi niya, siya ang pangatlong asawa. May 2 pa akong misis sa bahay. Tumawa si Bowen. 3 pa lang. Hindi ba't napakakaunti niyan para sa isang batang gwapong kagaya mo? Sa tingin ko dapat ay maghanap ka pa ng 8 o kahit 10 misis. Napangiti si Severin ng alanganin. Abala na ako sa pagsasanay at paggawa ng mga alchemical pills. Hahayaan ko na lang ang tadhana at hindi ko pipilitin ang hindi para sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sofia at nagsabi, kapag ang tadhana ang kumilos, wala kang magagawa para pigilan iyon. Malinaw na para kay Sofia ang sinabi ni Severin. Napakagat siya ng labi at sobrang natuwa nang marinig niyang inamin ni Severin sa harap ng iba na siya ang pangatlong asawa, na parang isang pampublikong pahayag. Mag-toast tayo para sa ating kataas-taasang pinuno at sa kanyang pangatlong asawa. Tumawa si Bowen at nagtaas ng baso. Oo, ang ganda ng gabi ngayon. Huwag nating itigil ang kasiyahan. Masayang sabi ni Sofia. Nagtagay sila at nag-inuman. Maganda ang mood ng lahat. Nang bumalik sa kanilang mga silid sina Sofia at Severin, nakainom ng husto si Sofia kaya medyo hilo na siya. Pakiramdam niya ay parang panaginip ang buong gabi na halos hindi totoo. Punong-puno siya ng saya. Pangatlong asawa ako. Ako ang pangatlong asawa ni Severin. Tama ang desisyon kong sumama sa paglalakbay na ito, sabi ni Sofia sa sarili. Pagkatapos niyang maligo, nakahiga siya sa kama, nahihiya, at gumugulong sa kama. Sobrang in love siya. Napaisip siya bigla sa sinabi noon ni Sheila bago siya umalis. Magandang pagkakataon daw ang trip na ito para tuluyang malinaw ang relasyon nila ni Severin. Bagamat inamin na ni Severin sa iba na siya ang pangatlong asawa, kailangan ko pang matulog kasama siya para maging tunay na babae niya. Kung hindi, hindi pa rin ako tunay na asawa niya. Matapang na naisip ni Sofia habang nakaupo sa kama. Pero agad niya iyong tinutulan. Pero tama ba talaga iyon? Babae ako. Pangit tingnan kung ako ang unang pupunta sa kwarto niya. Ano kaya ang iisipin niya sa akin? Baka isipin niyang madali akong babae. Nag-isip siya ng malalim. Hindi naman siguro, di ba? Alam niya na kahapon lang ang first kiss ko kaya malalaman niyang dalaga pa ako. Tatay ko pa mismo ang nagsabi sa akin na gumawa ako ng paraan.
Magandang pagkakataon ito. Mas may sense kung pupuntahan ko siya ngayong medyo nakainom ako. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto, dahan-daang naglakad papunta sa kwarto ni Severin, at tumayo sa harap nito. Maaaring ito lang ang pagkakataong silang dalawa lang. Baka wala nang ganito sa hinaharap. At pinakamahalaga, baka hindi na niya kayanin na buuin muli ang ganitong tapang. Dahil pareho silang nakainom, mas madali para sa kanya ang magpakatapang ngayon. Ito na ang pinakamahusay na oras para mas maging malalim ang relasyon nila ni Severin. Nang tuluyan siyang nagdesisyon, marahan siyang kumatok. Kakalabas lang ni Severin sa banyo nang marinig niya ito. Akala niya si Bowen, pero laking gulat niya nang makita niyang si Sofia iyon, nakasuot pa ng sexing night dress. Kailangan niyang maging baliw para palampasin ang ganitong pagkakataon na makasama ang isang magandang babae sa isang gabi. Sofia, bakit ka nandito? Tanong niya. Pagkatapos na matigilan sandali, hinawakan ni Severin ng madiin si Sofia at dinala ito papasok sa silid. Pumasok ka, sabi niya. Sa mga sandaling iyon, hindi pa nakaisip si Sofia ng anumang dahilan. Nagmadali siyang mag-isip habang mabilis ang tibok ng puso niya. Nang lingunin niya si Severin, naisara at nilock na nito ang pinto kaya mas lalo siyang kinabahan. Medyo nauuhaw ako. May tubig ka ba sa kwarto mo? Sabi niya habang kunyari nahihilo at hinahawakan ang ulo. Mukhang sobra akong nakainom. Para bang umiikot ang mundo ko. Agad na nagbuhos ng tubig si Severin at inalalayan si Sofia para hindi ito matambak. Pagkatapos ay iniabot niya ang tubig kay Sofia. Eto, uminom ka nito. Gagaan ang pakiramdam mo. Na-excite ka masyado kaya sobra kang uminom. Sabi ko naman sa'yo na huwag masyado pero hindi ka nakinig. Siguradong masama pakiramdam mo ngayon. Pagkatapos inumin ni Sofia ang tubig, parang nabura ang isip niya. Sinamantala iyon ni Severin at niyakap si Sofia. Sabi niya, bakit hindi ka nalang dito matulog ngayong gabi para maalagaan kita? Ito ang pinakahihintay ni Sofia. Pero pinaalalahanan siya ng katinuan niya na isa pa rin siyang babae. Hindi ko yata kaya, hindi pa ako handa. Biglang hinigpitan ni Severin ang yakap. Ang bango niya at ang kurba ng katawan nito ay nagpapainit kay Severin. Tinanggap ko na handa kang maging babae ko noong hindi mo tinutulan ng tawagin kang ikatlong asawa ko. Huwag kang mag-alala Sofia, aalagaan kita at mamahalin, sabi ni Severin. Pagkatapos noon, binuhat niya si Sofia at inilapag sa kama. Mahina na, sabi ni Sofia. Namumula ang mukha niya. Tiningnan niya si Severin at agad na pumikit. Sana dahan-dahan lang. Dahil hindi siya tinanggihan ni Sofia, hindi na napigilan ni Severin ang sarili. Yumuko siya at hinalikan ang leeg ni Sofia. Napakuyom si Sofia dahil sa kiliti. Sobrang kinakabahan siya kaya mahigpit niyang hinawakan ang kumot. Habang tumatagal, pareho na nilang nagugustuhan ang presensya ng isa't isa. Kinabukasan, pakiramdam ni Sofia ay parang mahuhulog ang mga buto niya. Hindi niya inakalang napakahusay ni Severin sa lahat pati sa pakikipagtalik. Aalis na muna ako, lasing ako kagabi, sabi ni Sofia habang nahihiya at hindi malaman ang sinasabi. Pagkatapos magsuot ng damit, mabilis siyang tumakbo pabalik sa sarili niyang kwarto. Nang maalala iyon ni Severin, napangiti siya ng masaya. Ang galing-galing ni Sofia. Napakaganda ng katawan niya at gustong-gusto ko siyang nakikitang namumula at nahihiya sa isip ni Severin. Pagkatapos magpahinga, tumayo si Severin at inilabas ang maraming pangalawang antas na halamang espiritual para magsimula ng alchemy. Hindi pa niya nagagamit ang tatlong lagayan na furnace mula nang makuha niya ito. Sanay na si Severin sa proseso ng paggawa ng pangalawang antas na alchemical pills. Kaya naisip niyang gumawa ng 3 piraso ng sabay gamit ang 3 lagayan na furnace para makatipid ng oras. Rice, sigaw ni Severin habang bahagyang nakangiti. Pagtaas niya ng palad, 3 alchemical pills ang lumipad mula sa dragon stand furnace at lumutang sa harap niya. Haha, hindi masama. Ito ang pinakamagandang bahagi ng pagkakaroon ng triple-chambered furnace, sabi niya habang tinitingnan ang mga pills. Malaki ang natipid niyang oras dito. Dati, 2 lang ang kaya niyang gawin gamit ang double-chambered furnace. Hindi naman masama pero mas magaling talaga ang dragon stand furnace.
Sa unang subok pa lang, napansin niya na pinakamainam na gumawa ng iisang uri ng peel kapag tatlo ang sabay-sabay na gagawin, at dapat iyon ang pinakagamay niyang peel. Dahil iba-iba ang lakas ng apoy at oras na kailangan para sa bawat klase ng peel. Mas mataas ang tsansang pumalpak kung iba-iba ang gagawin niya. Kahit isa na siyang third grade medium rank na alchemist ngayon, hindi pa rin siya nangangahas na gumawa ng tatlong third grade medium rank peels ng sabay. Pero wala siyang problema sa paggawa ng second grade peels dahil kaya niya iyon kahit nakapikit. Sa pangalawang round niya, dumating si Sofia matapos magayos at mag-makeup. Tahimik itong umupo nang makita niyang abala si Severin sa paggawa ng peels. Pagkatapos ni Severin, tumingin siya kay Sofia. Hey, magiging abala ako sa alchemy ngayon. Wala pa akong sapat na second grade peels para ipamahagi sa lahat sa Capra Hall. Wala pa silang natatanggap mula sa akin noon at halos lahat ay papunta na sa breakthrough. Ngumiti si Sofia, ayos lang, gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Manunood lang ako dito, mamaya dadalhin ako ni Clara at Gigi sa labas. Tumango si Severin, mabuti, ayusin ko lang lahat dito. Tapos susubukan nating hanapin ang tirahan ng Devil Gang. Matapos kong kausapin si Bowen kagabi, nalaman ko na ang pinuno nila ay maaaring level 9 Warrior Emperor. Para sa karamihan, napakalakas niya at halos walang makalaban. Pero hindi ko nakikitang magiging problema iyon kung gugustuhin kong patayin siya. Ngumiti si Sofia, malamang isa siyang masama at nakakatakot na tao dahil nangunguha siya ng mga tao para sa marurumi niyang gawain. Mag-ingat ka kapag nakaharap mo siya. Ngumiti si Severin. Manatili ka lang sa likod ko kapag nahanap ko ang lugar nila. Kahit malakas ka, wala pa akong impormasyon tungkol sa Devil Gang. Kapag na-stabilize mo na ang stage mo, bibigyan kita ng isa pang third grade peel. Tapos pwede mong inumin at e-absorb iyon para mapalakas ka pa. Tumango si Sofia, sige, hindi ako sasama. Ayokong maging pabigat. Napangiti si Severin ng mapait. Hindi ko iniisip iyon. Mas madali lang mag-imbestiga kung wala sa aking nakasunod na magandang babae. Ngumiti si Sofia ng marahan. Huwag kang mag-alala, hihintayin kita dito. Pagdating ng hapon, dumating sina Clara at Gigi at isinama si Sofia palabas. Nagpatuloy si Severin sa paggawa ng mas marami pang alchemical peels. Pagdating ng hapunan, inimbitahan ulit ni Bowen ang mga elder at guardian para kumain kasama si Severin. Katulad ng kagabi, may alak ulit sa mesa. Naging masaya ulit ang buong gabi. Kabanata 1460. Habang naghahapunan, inilabas ni Severin ang 2 bote at iniabot kay Bowen. Hey, may 200 second grade alchemical peels dito. Tig-100 na medium at high rank. Kunin mo at ipamahagi mo sa mga disipulo na nangangailangan. 200. Isang araw ka palang gumagawa. Paano ka nakagawa ng ganito karami? Gulat na sabi ni Bowen. Tinanggap niya ang mga bote na nanlalaki ang mata. Hindi niya akalaing kayang gumawa ni Severin ng ganoon karaming peel sa loob ng isang araw. Sobrang nakabibigla. Ngumiti si Severin ng mapagkumbaba. May triple-chambered furnace ako at may natira pa akong peels. Kaya nagawa ko. Kahit ganoon, nagulat pa rin ang lahat. Kahit na may mga nakaimbak na peel si Severin, nakakabaliw pa rin na gumawa siya ng ganoon karami sa isang araw. Salamat, dahil sa mga peels na ito, naniniwala akong mas lalo tayong lalakas. Sabi ni Bowen. Tumayo si Bowen at yumuko bilang paggalang kay Severin. Pagkatapos ng ilang taong pagtatago sa Foggy Forest, labis ang pag-aalala niya sa mga miyembro na patuloy na naniwala sa kanya. Marami ang nahirapan dahil kulang ang mga resources para sa kanilang training. Lalo na noong unang 3 buwan nila roon. Bago pa sa kanila ang kagubatan kaya marami ang nasawi. Paglaon, mas nakilala nila ang lugar at natuto kung paano mag-react sa panganib. Sa panahong iyon, marami rin sa kanila ang nag-level up kaya unti-unting gumaan ang sitwasyon nila. Haha, walang anuman. Magkakapatid tayo diba? Sagot ni Severin. Sa totoo lang, alam niyang mabuti kung ano ang nararamdaman ni Bowen. Supreme Leader, tanggapin mo ang pasasalamat ko. Dahil sa peels na ito, ang mga miyembrong level 4 o 5 Warrior Kings ay magkakaroon ng tsansang tumaas ang attainment nila.
Napakagandang balita nito. Tama, sobrang kailangan namin ng mga alchemical pills na ito. Ang Great Elder ay tuwang-tuwa na nag-toast kay Severin. Masaya ang lahat sa hapunan. Pagkatapos nito, inutusan ng Great Elder sina Clara at iba pa na tawagin ang mga batang henyo upang ipamahagi ang pills. Mahalaga ito para sa kanilang breakthrough upang tumaas ang combat power ng buong hall. Ngayong gabi, si Severin naman ang pumunta sa kwarto ni Sofia. Kinabahan si Sofia nang makita si Severin sa pintuan. Namula ang kanyang mukha. Bakit ka nandito? Huwag mong sabihing iniisip mo na naman iyon. Hindi ba ginawa na natin kagabi?